Ako, hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. At fake news. Senador Erwin, fake news daw ito. Tinatanggi pa talaga ni Congressman. Dapat aminin na lang. Mag-sorry na lang sa taong bayan. Sabihin lang na, napadaan lang ito sa wall ko kaya napaklik ako. Congressman, hindi ka talaga makita sa sabungan kasi online na nga. Meron po yung nandun sa video ng nag-iisabong? Totoo, hindi ako nag-iisabong. Sa totoo lang, may nag-message sa akin sa Messenger. So, tinignan ko lang naman. Hindi ko naman nakalain na meron palang magkukuha ng aking mga private messages. So, nagulat na lang ako dahil alam ko naman meron talagang hindi dapat tinitingnan. Pero okay lang yon. Dahil malinis sa konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako, hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. Hindi po talaga kayo makikita sa sabungan, Congressman, kasi online sabong na po. At fake news. Online sabong sinasabi, niwala akong GCash. Niwala akong money transfer na online. Hindi ako marunong dahil old school tayo. Ang alam ko lang, text, message, at saka tumanggap, tumawag sa cellphone. Pero sir, yung video na pinadala ko sa inyo tungkol sa isabong. Hindi totoo. Kaya nga, Dinideny pa ni Congressman, kitang-kita na nga sa video. Ito ang sabi ni Senator Tulfo. To hear the arguments sa nabanggit nyo kanina na lawmaker na nakita allegedly watching isabong, do you think po, reaction nyo po doon and kailangan po kaya ng disciplinary action doon? Bahala na po. Dito na po tayo sa Senate. Congress po yun. I believe nasa Congress po yun. So, bahala na po yung ethics committee doon, yung mag-discipline sa kanya. Pero, very frustrating when I saw that we were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, come on. Nandun ka sa Congress. It doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun eh. ako fake news eh. Kaya ako humarap sa inyo, ayoko mandami ang Kongreso. Dahil para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa kundi ang haba ng butuhan. Kahit mahaba ang butuan at paghihintay, at least naka-aircon at komportable sa loob ng session hall. Samantalang ating mga kababayan, haba ng pila para lang makakuha ng ayuda, lalong-lalo na sa mga relief goods. Noon lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gusto mag-invite ng traditional na sabong na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. So, siguro, ang duda ko rito may gusto sumabotay sa atin dahil tayo maraming nakakabangga. Ang aking number 1 nilalabanan, mga smuggler. Ang pinaglalaban ko, mga magsaka, itong livestock, poultry, farmers. Galit tayo sa nagiging dahilan kung bakit nalulugi yung ating mga magsaka.